Nang tumunog ang telepono isang gabi ng Oktubre at nakita ko ang mukha ng aking anak sa screen pagkatapos ng 2 taon na walang anumang balita, alam kong may malubhang bagay na malapit ng mabunyag. Umiiyak si Joy sa harap ng imahen ng mahal na birhen, habang hawak ang maliliit na sapatos ng sanggol na kulay rosas. Tatay, magkakaanak na po ako. Kailangan niyo pong pumunta rito para maghapunan sa kaarawan ko sa Biyernes. Pakiusap, kailangan ko po kayo. Hindi ko napansin noon ang mga babala. Ang nakita ko lang ay ang aking anak na humihingi ng tulong at sapat na iyon para mag-empake ako ng gabing iyon at magmaneho mula Vigan hanggang Maynila nang hindi iniisip ang anumang panganib. Pero bago tayo tumuloy sa kwento, suportahan niyo kami sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe ngayon din. Gusto ko rin kayong batiin. Iwan niyo sa comments ang inyong pangalan, lungsod at mga ideya. Salamat. Ako si Nestor. 63 taong gulang na ako at buong buhay akong nanirahan sa Vigan, Ilocos Sur sa lumang bahay na bato na minana ko sa aking mga magulang. Ang mga dingding nito ay higit 200 taon na ang tanda. Ang gitnang patio ay puno ng mga paso ng bulaklak at mula sa bintana ng aking silid ay nakikita ko ang kislap ng dagat sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa loob ng 35 taon, naging guro ako sa elementarya sa pampublikong paaralan sa bayan. Nagretiro ako 3 taon na ang nakalilipas. Akala ko ay magiging tahimik na ang mga araw ko sa pag-aalaga ng hardin, pagsisimba sa katedral, at paglalaro ng dama kasama ang mga kapitbahay tuwing hapon. Hindi ako naiinip sa pag-iisa. Mayroon akong sariling rutina, ang aking mga halaman, at ang pagdarasal tuwing dapit hapon, pero wala. Wala talagang nakapuno sa puwang na iniwan ni Joy nang magpakasal siya kay Ben at biglang naglaho sa buhay ko na parang hindi kailanman nag-exist. Si Joy ay laging espesyal, matalino, at determinado. May taglay na liwanag na nagbibigay buhay sa anumang silid na pasukin niya. Nag-aral siya ng arkitektura sa UP Diliman. Nagtapos siya ng may parangal at nakakuha ng trabaho sa isang prestihiyosong kumpanya sa BGC, ang pinaka-eksklusibong lugar sa Cabisera. Napaka-proud ko sa kanya, ang aking anak. Ang kauna-unahan sa pamilya na nagkaroon ng karera sa lungsod, nagdidisenyo ng mga gusaling magpapabago sa hitsura ng siyudad. Nakilala niya si Ben, 5 taon na ang nakalilipas sa isang seminar tungkol sa urban development sa Makati. Isa siyang financial consultant na laging naka-Amerikana at mamahaling relo. Nagkukuwento siya tungkol sa mga investment, mga ari-arian sa iba't ibang bansa at mga negosyong hindi ko lubos na maunawaan. Sa kasal na ginanap sa isang sikat na hotel sa Tagaytay na may 300 bisita, si Ben ang tila perpektong manugang. Tatay ang tawag niya sa akin, kasabay ng perpektong ngiti. Pinagbubuksan niya ng pinto ng kotse si Joy, nag-alay ng toast para sa aming pamilya, at sumayaw pa kasama ko ang aking anak. Gusto kong maniwala na nahanap na ng anak ko ang tamang lalaki. Noong mga unang buwan, tila normal ang lahat. Tinatawagan ako ni Joy tuwing linggo pagkatapos ng misa. Ikinukuwento niya ang kanyang mga proyekto, ang mga mararangyang restaurant na kinakainan nila, at ang mga bakasyon sa Boracay at Palawan. Pero unti-unti, naging madalang ang mga tawag. Mula sa linggo-linggo, naging minsan sa isang buwan. Ang kanyang mga sagot ay naging maikli at mekanikal, na parang bumabasa lang mula sa script. Mabuti po ako, tay. Busy lang sa trabaho. Kinakamusta po kayo ni Ben? Kapag sinubukan kong bisitahin siya sa Maynila, laging may handang dahilan. May mahalagang meeting daw si Ben sa mga Japanese investors. Inaayos daw ang bahay at magulo pa. Hindi raw maganda ang pakiramdam ni Joy at kailangan ng pahinga. May kung ano sa kanyang boses ang nagpapakaba sa akin, isang mahinang panginginig, isang matagal na pagtigil bago sumagot, pero kinukumbinsi ko ang sarili ko na guni-guni ko lang iyon. Na ganoon talaga ang mga modernong mag-asawa na kailangan ng mga kabataan ang kanilang sariling espasyo. Eksaktong 2 taon na ang nakalilipas, noong undas, ang huling beses na nagkausap kami bago ang tuluyang pananahimik, tinawagan ko siya para anyayahan sa paghahanda ng altar para sa kanyang ina, na pumanaw noong 14 na taong gulang pa lamang si Joy. Si Ben ang sumagot ng telepono gamit ang malambot niyang boses. Nagpapahinga po ang asawa ko, Mang Nestor. Pinayuhan siya ng doktor na bawasan ang stress. Alam niyo naman po, minsan ay nakakapagod din ang mga bisita. Tatawag na lang po kami kapag malakas na siya. Pagkatapos niyon,
Ang katahimikan ay naging ganap at nakakatakot. Ang mga tawag ko ay diretso sa voicemail. Ang mga mensahe ko sa Messenger ay hindi man lang nasisin. Ang mga text message ay walang sagot. Para bang ang kaisa-isa kong anak ay naglaho na lang sa mundo at hindi ko alam ang gagawin, kung kanino lalapit o kung paano siya hahanapin. Si Rosa, ang kasambahay na kasama ko na sa loob ng 20 taon at tumulong sa pagpapalaki kay Joy, ay paulit-ulit na nagsasabi na may mali. Mang Nestor, ang mga lalaking naglalayo sa asawa nila sa kanilang magulang ay hindi mapagkakatiwalaan. Ganyan din ang nangyari sa anak ng kumari ko sa kabilang bayan. At nang mailabas nila sa bahay na iyon, ang bata ay parang multo na sa sobrang payat. Pero ayaw kong maniwala na nasa panganib ang aking anak. Mas madali, mas hindi masakit isipin na baka galit lang siya sa akin sa dahilan na hindi ko alam na baka may nagawa akong mali, na ang problema ay nasa akin at hindi sa kanya. Pagkatapos ay dumating ang video call na nagpabago sa lahat. Gabi iyon ng Oktubre, pagkatapos lang ng orasyon. Nasa kusina ako at naghahanda ng kape nang manginig ang telepono sa mesa. Nang makita ko ang pangalan ni Joy sa screen, parang nawalan ako ng hangin sa baga. Sumagot ako na nanginginig ang mga kamay. Ang nakita ko ay nagdurog sa puso ko. Ang maganda kong anak, ang aking Joy na laging puno ng buhay, ay hindi ko na makilala sa harap ng kamera. Sobrang laki ng ibinagsak ng timbang niya na litaw na ang mga buto sa kanyang pisngi. May malalalim at maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata sa maputla niyang mukha. Ang buhok niyang dati ay makintab ay mukhang tuyot at magulo. Nakasuot siya ng maluwag na damit na hindi maitago ang kanyang sobrang kapayatan. Pero ang pinaka nakatakot sa akin ay ang kanyang tingin bakante, walang buhay, na parang ang liwanag ng kanyang kaluluwa ay napatay na. Hawak niya sa kanyang nanginginig na mga kamay ang sapatos ng sanggol na kulay rosas, at tahimik siyang umiiyak. Ang mga luha ay bumabagsak sa kanyang pisngi habang sinusubukang magsalita sa pagitan ng mga hikbi. Tatay, ang boses niya ay basag, wasak at desperado. Magiging tatay, ay magiging nanay na po ako. Magkakaanak na kami ni Ben. 3 buwan na po ito. Tumigil siya para punasan ang luha. Birthday ko na po sa Biyernes. Magta-34 na ako. Pakiusap, tay. Halina po kayo rito para maghapunan. Kailangan ko po kayong makita. Kailangan ko po kayo rito sa tabi ko. Sa sandaling iyon, hindi ko nakita ang mga kontradiksyon. Hindi ko tinanong kung bakit pagkatapos ng 2 taong katahimikan ay ngayon lang siya tumawag. Hindi ko napansin na ang kanyang mga mata ay laging tumitingin sa gilid, na parang may nagbabantay sa kanya sa labas ng kamera. Hindi ko naramdaman ang panginginig sa boses niya na higit pa sa kaba ng pagbubuntis. Ang nakita ko lang ay ang aking anak na humihingi ng saklolo, at sapat na iyon para maglaho ang lahat ng duda ko sa isang iglap. Ang mga araw hanggang Biyernes ay tila hindi gumagalaw. 4 na araw lang iyon pero bawat oras ay parang linggo ang itinatagal. Hindi ako makatulog, hindi ako makakain. Wala akong ibang maisip kundi ang imahe ni Joy na umiiyak habang hawak ang mga sapatos. Ikinuwento ko kay Rosa ang tawag habang nagkakape kami noong Miyerkules ng umaga. Nangunot ang kanyang noo sa pag-aalala. Mang Nestor, parang may hindi maganda sa nangyayaring ito. Bakit pagkatapos ng mahabang panahon ay bigla kayong kakailanganin para sa birthday? At tungkol sa sanggol, sigurado po ba kayong maayos ang kalagayan ng bata? Kasi sa kwento nyo, parang may sakit siya at hindi buntis. Pero ayaw kong makinig sa mga babala. Masyado akong masaya. Masyadong gumaan ang loob ko dahil sa wakas ay hinanap na ako ng anak ko. Magiging lolo na ako. Kailangan uli ako ni Joy sa buhay niya. Iyon lang ang mahalaga. Inihanda ko ang aking sarili para sa biyahe. Inilabas ko ang aking pinakamagandang barong na regalo ni Joy noong huli naming magkasamang birthday. Bumili ako ng regalo para sa sanggol sa isang tindahan ng mga likhang kamay sa bayan, isang laruang gawa sa kahoy na hugis bangka at mga ibon mula sa Ilocos. Noong Huwebes ng gabi, inihanda ko ang maliit kong maleta. Wala akong balak magtagal ng higit sa 2 araw. Sapat na ang hapunan sa Biyernes at baka mag-almusal kaming magkasama sa Sabado bago ako bumalik ng vegan. Umalis ako ng vegan ng 5:00 ng madaling araw ng Biyernes habang nagsisimula pa lang magliwanag ang langit. Ang biyahe papuntang Maynila ay inaabot ng mga 8 oras. Minaneho ko ang luma kong puting kotse sa highway
Dumadaan sa iba't ibang probinsya habang pinagmamasdan ang pagbabago ng tanawin mula sa mga palayan ng norte hanggang sa mga kalsada ng Central Luzon. Habang nagmamaneho, hindi tumitigil ang isip ko sa pag-ikot. Paulit-ulit kong inaalala ang bawat detalye ng video call, ang paraan ng pag-iyak ni Joy, ang mga sapatos na rosas, ang basag niyang boses na nagsasabing, "Kailangan ko po kayo, Tay." Pero naalala ko rin ang mga bagay na nakakabahala, ang kanyang mga mata na laging nakatingin sa kaliwa, ang panginginig ng kanyang mga kamay, ang kanyang hitsura na parang may sakit. Nakarating ako sa Metro Manila bandang 2:00 ng hapon. Ang traffic ay napakabigat, gaya ng inaasahan. Isang dagat ng mga sasakyang walang tigil ang busina at makapal na usok na nagpapahirap sa paghinga. Inabot pa ako ng mahabang oras bago makarating sa Makati, sa lugar na puno ng matatayog na gusali na parang ibang mundo kumpara sa tahimik naming buhay sa Vigan. Nakatira sina Joy at Ben sa isang eksklusibong subdivision na may mga armadong guard sa gate, mga CCTV camera sa bawat kanto, at mga bahay na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Nang makarating ako sa main gate, pinatigil ako ng guard na may seryosong mukha. "Magandang hapon po. Saan po ang punta nila?" "Bibisitahin ko ang anak ko, si Joy Reyes. Nakatira siya sa Block 5, Lot 10. Tinignan ng guard ang listahan sa kanyang tablet, napakunot ang noo, at kinuha ang telepono para tumawag. Naghintay ako sa loob ng kotse habang pinagpapawisan sa kaba. Matapos ang tila walang katapusang paghihintay, sinenyasan ako ng guard na pumasok. "Sige po, pasok na kayo. Iyong bahay po sa dulo na may itim na gate." Dahan-dahan akong nagmaneho sa loob ng subdivision. Lahat ng bahay ay malalaki, moderno, at may mga mamahaling sasakyan sa garahe. Pakiramdam ko ay hiyang-hiya ang luma kong kotse sa gitna ng karangyaan. Ang bahay nila ay 2 palapag na gawa sa salamin at semento. May minimalistang hardin na puno ng mga dekorasyong bato at mamahaling halaman. Nakita ko ang 2 sasakyan sa loob, isang itim na SUV at isang puting sedan. Itinigil ko ang kotse sa tapat at naupo sandali para pakalmahin ang aking puso. Tumingin ako sa salamin, inayos ang buhok at huminga ng malalim ng 3 beses. 5:00 na ng hapon. Ang hapunan ay 7:00 pa. Maaga ako pero wala akong pakialam. Pagkatapos ng 2 taon, bawat minuto ay mahalaga. Bumaba ako ng sasakyan na nanginginig ang mga tuhod. Kinuha ko ang aking bag na naglalaman ng regalo para sa sanggol at naglakad papunta sa gate. Doon ay may nangyaring hindi inaasahan. Habang papalapit ako sa intercom, may narinig akong ingay sa aking kaliwa. Lumingon ako at nakita ang isang matandang babae, mga nasa 60 taon din, na lumalabas sa gilid ng bahay, dala ang isang supot ng basura. Nakasuot siya ng uniforme ng kasambahay. Nang makita niya ako, rumespeto ang kanyang mukha pero agad itong napalitan ng matinding takot. Siya si Aling Rosa, pero hindi ang Rosa ko sa Vigan. Siya ang kasambahay na kinuha ni Joy nang lumipat sila sa Maynila, isang babaeng taga-Oaxaca na matagal na nilang kasama. Binitiwan ni Aling Rosa ang basura at mabilis na lumapit sa akin habang panakaw na tumitingin sa mga bintana ng bahay na parang natatakot na may makakita sa kanya. Maputla siya at ang kanyang mga mata ay puno ng tunay na sindak. "Mang Nestor," bulong niya nang makalapit siya. "Huwag po kayong pumasok sa bahay na iyon, pakiusap. Alang-alang sa Diyos. Umalis na po kayo rito ngayon din." Natigilan ako, hindi ko maintindihan ang nangyayari. "Anong sinasabi niyo? Bakit hindi ako pwedeng pumasok?" "Si Joy, tinawagan niya ako. Sabi niya mag-dinner daw kami para sa birthday niya. Sabi niya buntis siya." Umiling ng mabilis si Aling Rosa habang napupuno ng luha ang kanyang mga mata. "Walang sanggol, Mang Nestor. Sinungaling sila. Lahat iyon ay kasinungalingan." Pinapainom siya ni Sir Ben ng kung ano sa kanyang tsaa para manatiling tuliro at hindi makapag-isip ng maayos. Umiikot ang mundo ko sa narinig ko. Hindi maaari. Ang manugang ko. Bakit niya gagawin iyon? Bakit ako tatawagan ni Joy kung hindi totoo? Tumingin uli si Aling Rosa sa bahay ng may takot. Dahil pinilit niya si Joy. Pinilit niya ang anak niyo na tawagan kayo para papuntahin kayo rito. "Mang Nestor, makinig kayong mabuti dahil wala na akong oras bago nila mahalata na may kausap ako. Pinaplano nilang patayin kayo ngayong gabi. Papalabasin nilang aksidente." Tumigil ang tibok ng puso ko. Patayin ako? Aksidente? Ang sarili kong anak?
Narinig ko si Sir Ben na may kausap sa telepono noong isang araw, patuloy ni Aling Rosa ng mabilis. Sabi niya, pagkatapos ng dinner sa Biyernes, magiging kanila na ang lahat. Pinag-uusapan nila ang bahay niyo sa Vigan, kung gaano iyon kamahal, kung paano gagawing boutique hotel, at kikita ng milyon-milyon. Nabanggit din niya ang life insurance niyo at ang tungkol sa balkonahe sa ikalawang palapag kung gaano kadaling itulak ang isang matanda pagkatapos uminom ng alak. Bawat salita ay parang kutsilyong sumasaksak sa puso ko. Ang bahay sa Vigan, ang pamana ng aking mga ninuno. Oo, mahalaga iyon. At oo, mayroon akong malaking life insurance na kinuha ko noon pa para masigurong maayos ang buhay ni Joy kung mawala man ako. Siya ang kaisa-isang beneficiary. Hindi iyan magagawa ni Joy, sabi ko, para kumbinsihin ang sarili ko. Mahal niya ako. Tumingin sa akin si Aling Rosa nang may matinding lungkot. Mang Nestor, ang anak niyo ay hindi na ang taong kilala niyo. Sinira na siya ni Sir Ben sa loob ng 2 taon. Nakakulong lang siya rito, walang kaibigan, walang pamilya. Hawak ni Ben ang lahat ang kinakain niya, ang suot niya, ang kinakausap niya. Pinaniwala niya si Joy na masama kayong ama, na gusto niyo lang siyang kontrolin. Takot na takot siya, kaya sinusunod niya ang lahat ng utos ni Ben. Nadurog ang puso ko. Ang anak ko, ang matapang kong Joy, ay naging ganito? Aling Rosa, kung totoo ito, bakit ngayon lang kayo nagsabi? Sinubukan ko po, Mang Nestor. Nagpadala ako ng mga message sa inyo gamit ang cellphone ng pamangkin ko, pero mukhang hindi nyo natatanggap. Maingat si Sir Ben. Tinitignan niya ang lahat ng cellphone dito. May pamilya rin po ako na umaasa sa akin, pero hindi ko na kayang manahimik habang may pinaplano silang masama. May narinig kaming ingay mula sa bahay, pintong bumubukas. Biglang lumayo si Aling Rosa. Kailangan ko nang pumasok bago sila magduda. Mang Nestor, pakiusap. Huwag kayong tutuloy. Pumunta kayo sa hotel o bumalik na kayo sa Vigan. Tumawag kayo ng pulis, pero huwag kayong papasok. Hindi ko maiiwan ang anak ko. Sagot ko ng may determinasyong hindi ko akalain na mayroon ako. Kung nasa panganib siya, hindi ko siya hahayaan. Tumingin sa akin si Aling Rosa. Kung ganoon, mag-ingat po kayo ng husto. Kung papasok kayo, i-record niyo ang lahat. Gamitin niyo ang cellphone niyo, itago niyo sa bag. Kailangan niyo ng ebidensya. Bago pa ako makasagot, mabilis na siyang tumakbo pabalik sa loob ng bahay. Naiwan akong mag-isa sa bangketa habang gumuho ang mundo ko. Tumingin ako sa bahay ang marangyang gusali na ngayon ay mukhang bitag na nakakamatay. Pero nandoon ang anak ko, ginagamitan ng gamot, minamanipula ng isang lalaking pera lang ang habol. Kinuha ko ang cellphone ko, binuksan ang voice recorder, at pinindot ang record. Ibinalik ko ito sa bag na nakatutok ang mic sa labas. Huminga ako ng malalim, nagantanda ng krus, at pinindot ang intercom. May narinig na ugong. Pagkatapos ay ang boses ni Ben, kalmado at kontrolado. Tatay, nakakatuwang sorpresa. Ang aga niyo po. Pasok kayo. Bubukas na ang gate. Bumukas ang itim na gate ng walang ingay. Naglakad ako papunta sa pintuan. Bawat hakbang ay parang papunta sa sarili kong libingan. Bumukas ang pinto bago pa ako kumatok. Nakatayo doon si Ben. Mukhang perpektong manugang sa kanyang mamahaling suot. Tatay, ang saya ko na makita kayo. Sabi niya habang yumayakap at humahalik sa pisngi ko. Amoy mamahaling pabango siya. Excited na si Joy na makita kayo. Kanina pa siya naghihintay. Pasok po. Ituring niyong sariling bahay ito. Pumasok ako sa loob. Napakalaki ng espasyo. Marmol ang sahig at may kristal na chandelier. Nasaan si Joy? Tanong ko habang pinipilit na maging normal ang boses. Nasa itaas po. Nag-aayos para sa dinner. Sagot ni Ben habang isinasara ang pinto. Ang tunog ng trangka ay nagpatindig ng balahibo ko. Alam niyo naman ang mga buntis. Kailangan perpekto ang lahat. Gusto niyo po ba ng maiinom? May wine po rito. Tubig na lang. Salamat. Mabilis kong sagot, naaalala ang babala ni Aling Rosa. Ngumiti si Ben. Siyempre naman. Nakalimutan ko. Simple lang pala ang gusto niyo, tay. Iyan ang hinahangaan ko sa inyo. Napaka-probinsyano. Mayabang ang pagkakasabi niya nito. Parang isang insultong nakabalot sa papuri. Sumunod ako sa kanya sa sala. Ang mga gamit ay puro designer pieces, moderno, pero parang malamig sa pakiramdam. Maupo kayo, tay, sabi ni Ben.
Kukunin ko lang ang tubig nyo at tatawagin si Joy. Nagluluto si Aling Rosa ng espesyal na pagkain para sa birthday ni Joy at para sa pagdating ng baby. Umalis siya papunta sa kusina at naiwan akong mag-isa sa malaking sala. Hinanap ng mga mata ko ang anumang senyales ng panganib. Nakita ko ang mga litrato sa dingding. Tumayo ako para tignan ang mga ito. Mga litrato ni na Joy at Ben sa iba't ibang bansa. Pero habang tinititigan ko ang mga bago nilang picture, napansin ko ang pagbabago. Noong una, masaya si Joy. Pero sa mga huling litrato, pilit ang kanyang ngiti, matamlay ang mga mata, at mas payat ang katawan. Parang isang proseso ng pagkasira na nakadokumento sa frame. Magaganda ang mga picture, di ba? Muntik na akong mapatalon sa boses ni Ben. Hindi ko narinig ang pagbalik niya. Iniabot niya sa akin ang isang baso ng tubig o mukhang tubig lang. Heto po ang inumin niyo, Tay. Sabi niya na may ngiting nakakatakot na ngayon sa paningin ko. Kinuha ko ang baso pero hindi ko ininuman. Salamat. Magaganda nga ang mga litrato niyo. Oo, mahilig si Joy mag-travel. Pero nitong huli ay mas gusto na lang niya sa bahay dahil sa pagbubuntis. Pinayuhan siya ng doktor na huwag masyadong mapagod. Mas mabuti na rito lang siya sa bahay para sa baby. Para siyang nagsasalita tungkol sa isang bagay na pag-aari niya lang, hindi isang tao. Gusto ko na siyang makita, sabi ko. Nasa itaas siya. Pwede ko ba siyang puntahan? Tumigas ang mukha ni Ben. Hintayin na lang natin siya rito. Bababa na rin iyon. Habang naghihintay, inumin niyo na ang tubig niyo. Siguradong pagod kayo sa 8 oras na pagmamaneho sa edad niyo. Ayaw ko ang paraan ng pagpilit niya sa tubig. Nagkunwari akong uminom pero wala akong nilunok. Biglang nagsalita si Ben habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang vegan, napakagandang lugar. Ang bahay niyo doon ay tiyak na malaki ang halaga ngayon dahil sa turismo. Naisip niyo na bang ibenta iyon? Maganda itong gawing boutique hotel. Nanigas ang dugo ko. Tama si Aling Rosa. Ang bahay ko ang pakay niya. Hindi ko iyon ibebenta kailanman, sagot ko ng matatag. Para kay Joy ang bahay na iyon kapag nawala ako. Lumingon si Ben at saglit kong nakita ang dilim sa kanyang mga mata bago ito bumalik sa dati. Siyempre, Tay, mahalaga ang pamilya. At dahil diyan, gusto ko sanang pag-usapan natin ang tungkol sa mga dokumento, insurance at testamento. Para sa kinabukasan ng baby, kailangan nating siguraduhin na maayos ang lahat. Doon ko na nalaman ang plano niya, pilitin akong pirmahan ang mga dokumento ngayong gabi. Maayos na ang mga dokumento ko, sabi ko. Kausap ko lang ang abogado ko sa vegan noong 1 linggo. Nakita ko ang inis sa mukha ni Ben. Ah, ganun ba? At si Joy pa rin ang nag-iisang beneficiary? Bago pa ako makasagot, may narinig akong mga hakbang sa hagdan. Nakita ko ang aking anak na dahan-dahang bumababa, nakahawak ng mahigpit sa gabay ng hagdan na parang matutumba siya. Mas malala ang hitsura niya sa personal kaysa sa video call. Nakasuot siya ng maluwag na damit buntis pero wala namang tiyan. Sobrang payat niya. Tatay, mahinang sabi ni Joy. Nandito po kayo. Tumakbo ako sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Ramdam ko ang kanyang mga buto. Iba ang amoy niya, amoy gamot. Anak, ang mahal ko, bulong ko. Miss na miss kita. Humiwalay siya sa akin ng mabagal. Tuliro ang kanyang mga mata at malaki ang mga balintataw. Siguradong may pinainom sa kanya. Miss din po kita, Tay, sabi niya pero walang emosyon ang boses. Salamat sa pagpunta para sa baby. Hinawakan niya ang kanyang patag na tiyan ng may lito sa mukha. Maupo na tayo sa mesa. Utos ni Ben sabay hawak ng mahigpit sa braso ni Joy. Handa na ang pagkain. Tatay, dalhin niyo ang tubig niyo. Pinaupo niya kami sa isang mahabang mesa na pang 12 tao pero 3 lang ang nakahain. May mga kandila at mamahaling plato. Parang isang eksena sa pelikula, pero nakakatakot. Inabutan kami ni Aling Rosa ng pagkain. Nang dumaan siya sa tabi ko, nagkatinginan kami at nakita ko ang babala sa kanyang mga mata. Mag-ingat kayo. Nagsalin si Ben ng alak para sa kanila ni Joy, para sa ating baby, sa birthday ni Joy, at sa pagdating ni Tatay. Tinaas ni Joy ang kanyang baso ng mekanikal. Tinaas ko rin ang baso ko pero hindi ko ininuman. So Tay, sabi ni Ben habang hinihiwa ang pagkain. Kumusta ang vegan? Hindi ba nakakaipon doon? Ang liit lang siguro ng kita ng turismo doon kumpara sa isang luxury hotel. Hindi ko pinansin ang pangungutya niya. Ayos naman ang vegan. Alam niyo po, iniisip ko na baka dapat dito na kayo tumira sa Maynila.
patuloy ni Ben. Para maalagaan namin kayo, lalo na kapag lumabas na ang baby. Pero syempre, kailangan yung ibenta ang bahay sa vegan para may pondo tayo rito. Mas praktikal iyon. Hindi na siya nagpapaligoy-ligoy pa. Hindi ko ibebenta ang bahay ko, sabi ko, ng buong tatag. At katunayan, kakausapin ko uli ang abogado ko para baguhin ang testamento ko. Nakuha ko ang atensyon niya. Anong pagbabago? Heto na ang plano ko. Plano kong i-donate ang bahay sa simbahan sa vegan para gawing museo. Gusto kong bigyang pugay ang alaala ng mga magulang ko. Biglang nagbago ang hitsura ni Ben. Nahulog ang maskara ng mabait na manugang. Tumayo siya ng marahas kaya natumba ang kanyang upuan. Anong sabi mo? Sigaw niya sa boses na nakakapangilabot. Ibibigay mo ang milyon-milyong halaga sa simbahan? Nababaliw ka na bang matanda ka? Napasinghap si Joy pero hindi siya makagalaw sa upuan. Ben, huminahon ka. Sabi ko, habang ang bag ko ay nasa sahig lang. Nire-record ang lahat. Hindi ako hihinahon. Rugal niya. Alam mo ba kung gaano katagal ang iginugol ko rito? Kung gaano kahirap na ilayo sa iyo ang tanga mong anak para lang mapunta sa akin ang lahat? At ngayon, sasabihin mong ipamimigay mo lang? Hindi sa iyo ang ari-arian ko, sagot ko. Lumapit sa akin si Ben nang may banta. Akin ang bahay na iyon. Simula pa lang, planado ko na ang lahat. Alam kong biyudo ka at may mahalagang ari-arian. Lahat ng ito ay plano ko mula pa noong unang araw. Ben, tama na. Hikbi ni Joy, pero hindi siya pinansin nito. Alam mo ba, hindi ko nahihintayin ang aksidente sa balkonahe. Mapapasa akin ang bahay na iyon kahit patayin kita ngayon din. Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng bahay. Pumasok ang mga pulis na may mga baril at vest. Kasama nila ang aking abogado mula sa vegan na tinawagan pala ni Aling Rosa habang nasa biyahe ako. Pulis, itaas ang kamay. Lumayo ka sa kanya. Nanigas si Ben. Mali ang iniisip niyo, sabi niya gamit uli ang mahinang boses. Nag-aaway lang kaming pamilya. Nakarecord ang lahat, Mr. Hernandez, sabi ng opisyal. Death threats, pag-amin sa panloloko, at planong pagpatay. Narinig namin ang lahat mula sa audio na ipinadala ni Mang Nestor. Tumingin ako sa bag ko. Nagawa pala ni Aling Rosa na kunin ang cellphone ko at isend ang audio sa mga pulis habang naghahanda ng pagkain. Pinusasan si Ben habang sumisigaw ng galit. Akin ang bahay na iyon. Dapat matagal ka nang namatay. Matandang hukluban. Niyakap ko si Joy habang umiiyak siya. Dumating ang mga paramedic para suriin siya. Drugged siya. Kumpirma nila. Kailangan siyang dalhin sa ospital. Sa ospital, nalaman na matagal nang pinapainom si Joy ng mga pampakalma para kontrolin siya. Walang baby, hindi siya buntis. Ginawa lang iyon ni Ben para makuha ako. Lumabas din sa investigasyon na si Ben ay isang profesional na scammer na maraming biktima sa ibang probinsya. Pinakasalan niya si Joy dahil sa aming ari-arian sa vegan. Pagkalipas ng 3 buwan, bumalik kami ni Joy sa vegan. Kailangan niyang magpagaling malayo sa Maynila. Noong unang umaga niya sa kanyang lumang silid, habang naririnig ang batingaw ng kampana ng katedral, tumingin siya sa akin na may luha sa mga mata. Tay, patawarin niyo po ako. Sa paniniwala sa kanya, sa paglayo sa inyo. Shh, sabi ko, habang yakap siya. Hindi mo kasalanan iyon, anak. Ang mahalaga ay nandito ka na. Ngayon makalipas ang 6 na buwan, nakikita ko na ang unti-unting paggaling ni Joy. Pumalik na ang kislap sa kanyang mga mata. Ngumingiti na siya uli. Bagamat may mga masamang panaginip pa, malaya na siya. Si Ben naman ay nahatulan ng 15 taong pagkabilanggo. Habang sinusulat ko ito sa balkonahe ng aming lumang bahay sa vegan, nakikita ko ang aking anak sa hardin. Minsan, ang pinakamalaking panganib ay hindi galing sa ibang tao, kundi sa mga nagkukunwaring nagmamahal sa atin. Pero ang pagmamahal ng isang magulang ang tanging susi na nakapagpalaya sa kanya.